Nagpasalamat si Kai Sotto, breakthrough year ang 2024, posible na mapasama sa MVP conversation sa Japan. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Maituturing ang breakthrough year para sa ating batang si Kai Sotto ang taong 2024 after ng ilang season niya from different leagues sa Australia at sa Japan. This year, ang daming napatunayan ng bata natin from international stage hanggang sa nagsimulang umusbong ang improvement ng kanyang laro sa Japan B-League. Ayon sa post din ni Kai, ang 2024 ang pinakapaborito niyang taon so far. Ang daming achievements ang nagawa niya. Nanalo sa Latvia sa OQT, tinalo ang New Zealand sa second window, at ngayon, he is averaging double-double sa B-League na unang nangyari sa kanyang pro career. Marami ang nag-aabang sa resultang ito matapos ang ilang taon na preparasyon at hirap na pinagdaanan ni Kai. Nagbunga na nga lahat at papasok na siya ngayon sa kanyang prime as a basketball player. This season sa Japan ay makailang beses niyang pinatunayan na kahit sinong import pa ang matapat sa kanya, ay kayang-kaya niya na itong i-outplayed. Yung physicality ng laro sa Japan ay kayang-kaya niya na at nakikipagbardagulan na talaga ito sa mga big man doon. Kahit ang team ni former NBA player Yuta Watanabe na Chiba Jets ay napahirapan nila. Si Yuta rin ang nagpantay kay Kaiju sa game na yun at kitang-kita mo ang reaksyon ni Yuta at kitang-kita sa reaksyon ni Yuta ang pagkabangha sa 7'3" Pinoy import. Pag nagtuloy-tuloy ang ganitong performances ni Kai, ay hindi imposibleng mapasama ito sa MVP conversation this season sa B-League. Kailangan niya na lang talagang maging consistent every game with the double-double stats, and syempre kailangan din manalo ng kanyang kupunan para mapansin siya. He is already averaging 14.5 points per game and 10 rebounds. Sa mga susunod na laro nila ay baka mas lalo pang tumas ito. Sa galawan niya ngayon at sa aggressiveness na ipinapakita niya ay tingin ng karamihan na kayang-kaya nitong mag-average ng 20 and 10 stats this season. Kung magagawa yan ni Kai ay napakalaking bagay nun kapag naglaro na ito sa Summer League this July, lalo na sa playing time niya. Hopefully, this year ay makapasok na si Kai sa NBA.